sa bawat isa. Amen. Kayo po ba ay nakatulog ng mahimbing ngayon? Napakasarap ng panahon. At inihila tayo ng kama. Ayan. Na kung saan ayaw niya tayong bumangon. At ang kumot naman ay pilit na inilalagay sa katawan. Kaya napakaganda po ng panahon. Subalit sa umagang ito, ganun pa man, ako po ay naniniwala na kayo ay, tayong lahat ay isang mananagumpay na Kristiyano. At sa kabila ay bumangon tayo upang mapapurian ang ating dakilang Diyos. Amen! At ang ating pong pagdating o sa umagang ito na pagbangon ng maaga ay isang pagpapala na ipinagkalob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sapagkat tunay nga, ito ay isang pagpapakita na kung saan ang ating pananampalataya ay malalim at mayroon tayong ugnayan sa Diyos. Kaya tayo ngayon ay mayroong pagkukusa. Tingnan lang natin. Palitan ho natin kasi namamatay. Naabala ako. Amen. Sa nakaraang linggo, atin pong inaral ang pursuing God. Na kung saan ang ibig sabihin, pursuing the righteousness and the holiness of God. Yes, of course, for this month, 2024, ito ay ating aaralin at ito ay 4 na linggong pinaghati-hati upang sa ganoon ay maunawaan ng bawat isa't isa sa atin. So, ang lahat po ito ay bagay na nagagawa natin ang mga matuwid at mga bagay na kung saan nakaayaya sa Diyos, hindi sa ating sarili. Kundi ito ay imputed sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Yung pinaloob sa atin sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu, ang lahat ng ating nagagawa ay bunga lamang ng isang pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Amen po ba? Sa gana ng atin, wala tayong magawa. Sabi nga ng ating nanalangin kanina, sa ganang ating mga sarili, wala tayong magagawa. Subalit sa biyaya at sa pangunguna ng banal na Espiritu, ito ay nagbubunga ng katwiran, kabanalan, upang sa ganoon tayo ay makasunod doon sa ninanais na ubog ng Diyos sa atin. Naniniwala po ba kayo na tayong lahat ay inuubog pa ng Diyos ayon sa Kanyang kagustuhan? Amen. Kaya nga, today, let us continue to pursue God's for pursuing faith. To pursue faith is to develop a stronger faith. Of course, yung pananampalataya na kung saan maging malalim, maging matibay, at lalong malapit kung papaano ay lubusan nating kilalanin ang ating dakilang Diyos. Kaya, yung ating teksto ay ating siguro bawat isa sa atin, ito ay masaulo na natin sapagkat ito'y balik-balik sa 4 na linggo na ating babasain. Kaya sa 2 Timothy chapter 2 verse 22, flee also youthful lust, but pursue righteousness, faith, love, peace with those who call on the Lord out of a pure heart. Ito ang abilin ni Pablo kay Timoteo na kung saan sa kanyang kabataan ay lagi niyang pinapaalalahan ito. Maging tayo man, wala sa edad yan. Kasi ang tandahan natin, yung youthful lust ay wala sa edad. Sapagkat yan ay ninanasa ng mata, laman, o ang ating mga sarili na kung saan ay iniisip natin kailangan natin ito. Yan ang mga youthful lust. Hindi lamang po yung mga kabataan ang mayroong kaugaliang ganyan. Kung minsan bumabalik sa atin ang mga bagay na yon at kailangan nating itong paglabanan, ang sabi ni Pablo. Sa edad natin na kung minsan na 80 ay iba pa rin ang tingin mo sa iyong sarili na akala mo ay kaya mo pa rin ang dati mong ginagawa nung ikaw ay 27. Kaya bumabalik ang kaisipan na yon. Kaya nga, palalahanin natin ang ating sarili na kinakailangan ito ay mawala sa atin. At hindi lamang ho yan, maging ang makasarili,
maging ang mga mahinggitin, yan no ay saklaw ng youthful lust na kung saan na sinasabi. Sapagkat nakikita nyo ang kaugalian ng mga kabataan at the age of 27, lahat yan ay kanilang sinusubukan hanggat hindi makarating doon sa isang maturity age na kung saan na sila ay gustong maging stable, lalo sa kanilang spiritual o sa kanilang mga personal na buhay, hindi iinto yan. Kaya nga po, ang 2 Timothy chapter 2 verse 22, kailangan na ito ay ating isaulo. Sa ganoon, sa buong buwan na to, alam ko bawat isa sa atin ay magrema sa buhay natin. Sige po, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa umagang ito, sa aming kalagitnaan. Sapagkat tunay nga, Ikaw ang Diyos na kumakalingat, nagliligtas sa bawat isa sa amin. Katunayan, Panginoon, kami po'y malakas at may buhay na kung saan, O Diyos, na kami ay yung biniyayahan ng mga pagpapala sa buong linggo. Salamat, Panginoon, sa buong magdamag at naranasan namin ang kapayapaan. Hindi lamang yon, Panginoon, kundi mayroong kaming kalusugan at isip na kung saan, Panginoon, Ikaw ang aming mapupurian sa aming kalagitnaan. Kaya nga, O Diyos, ayahan mo po sa aming kalagitnaan na isinusuko namin ang aming mga intelektual, ang aming spiritual, at mga kaalaman na bagay na kung saan, o ang aming sarili sa iyo, upang sa ganon, Panginoon, ay malayang kumilos ang iyong banal na Espiritu. Hindi po ang aming mga emosyon, kundi Ikaw, O Diyos, ang magbigay linang kaalaman sa bawat isa sa salita na aming maririnig. At sa iyong abang lingkod, Panginoon, ayahan mo po na ako ay iyong itago sa iyong pagka-Diyos upang sa ganoon, hindi ang aking sarili, kundi ang sasalitain ko ay yung salita na magbibigay ito ng kapaayagan sa ganoon, Panginoon, ang bawat makinig o nakikinig ay magkaroon naman, Panginoon, ng pakinabang. Salamat po, Banal na Espiritu, malaya kang kumilos sa aming kalagitnaan. Maging ang mga nanonood sa online, Panginoon, magpala ka sa bawat isa sa kanila. Ayahan mo rin, O Diyos, na buksan ng kanilang unawa sa iyong salita sa umagang ito. Ito pong aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan, pampagising. Dito po sa aklat naman ng Hebreo 11 verse 1. At ang sabi nga, now, faith is confidence in what we hope for an assurance about what we do not see. Ito ang ibig sabihin ng pananampalataya. Pananampalataya na kung saan na hindi natin nakikita. It is an acting on what God has revealed about His will. Ito po ay kung ano ang rebuild ng Panginoon. Kailangan ito ay maganap sa bawat isa sa atin. Yung mga kapahayagan niya na kung saan ito ang kanyang will in our character. Yes, of course, the reality that grounds yung kailangan na ito ang ating tapakan. Our faith is the God who fulfilling His promise. Tandaan po natin, kailangan ilagay natin sa ating sarili ang ganoong paniniwala. Hindi ang ating sarili, kundi ang magpupulpil ang Panginoon. Amen. Sa ganoon, ay matupad natin ang sinasabi na ang faith, sabi nga, yung hindi mo nakikita, at ito ay assured na mangyayari. Sabi, now faith is confidence in what we hope for an assurance about what we do not see. Kasi ang mga bagay na nakikita kapag yan ay sinabi mong ito'y mangyayari at yan ay nakikita mo na, or ito ang makakatulong sa akin. Ibig sabihin, hindi faith yan. Sapagkat ang faith, hindi mo nakikita o hindi mo pa man naaninag sa iyong kaisipan o sa iyong sarili, pagkatapos ay iyong sinabi ito'y mangyari at ito'y makakamit, yon ay isang bagay na pananampalataya kung ikaw ay mag-pursue at magpursige. Kaya, hindi ho tayo dapat uminto. Amen? Kailangan tayo'y patuloy pa rin na patuloy na gumawa o sumunod sa ating Diyos sa anumang bagay na ninanais niya. Kung minsan di natin naintindihan. Mahirap. Pero kapag mahirap ang isang bagay na pinagagawa ng Diyos at ikaw ay lumihis at uminto o tumigil,
ibig sabihin, wala kang pananampalataya sa Kanya. Yung hindi mo nauunawaan o naiintindihan, kailangan sabihin mo, basta alam ko, Lord, ganitong pinagagawa mo, di gawin ko. Ikaw ang masunod at hindi ang aking sarili. Amen. Kaya sa ganoon, magkaroon po tayo ng isang spiritual na matatag o relasyon sa Diyos na kung saan ang ating bilang pamumuhay Kristiyano ay hindi matinag. Yes, of course, to pursue faith, it's important to devote yourself to know Christ more. Una, ito, kailangan na ma-devote yourself, sabi nga, to know Christ more. Nakikita niyo po ang isang taong deboto. At tapos ng Pasko, ano na naman ang iniintay natin ngayon? Siyempre, nag-expect tayong makita na naman ang mga madugo na pangyayari. Ay, madugo? Bakit madugo? Yung Semana Santa na naman ang ating inaabangan. Kaya madugo, yung nagpapadugo. Alam niyo po ba na ang mga taong ito ay sa kanilang deboto, sa ginagawa nila ay seryoso sila. Subalit, ang kanilang pagkaseryoso ay binulag ng sanlibutan. Kaya kung minsan pinapahirapan na nila ang kanilang sarili, akala nila yun, doon sa kanilang pamamaraan ay kaya nilang isalba ang kanilang sarili o maatim yung mga bagay na inaasam nila. Ang nakakalungkot din ay yung nakaraan na mahigit 2 milyon daw ang umattend sa itim na Nazareno. Kapag nakikita mo at pag pinakita doon sa TV, makikita mo parang alon na sumasabay-sabay. Kumisan umiiyak, kumisan may naaapakan, o kaya naman ay yung iba ay gumagapang sa ulo ng mga tao, maabot lang yung lubid. Alam niyo po na kung ang mga taong ito ay mamulat sa katotohanan na maigit 2 milyon sa sentro ng Manila, or yung iba pala, hindi pa sa Manila sa Bisaya or dumadayo pa. I mean, kung ito kaya ang mga tunay na mabago sa pananampalataya sa Diyos, anong mangyayari sa ating bansa? Bawat isa na lang na kanilang maawaan sa kanilang pagbabago na tunay na pagbabago mula sa Diyos at magiging mahigit na 2 bilyon kada panahon ng ganito ang mangyayari. Kaya, sabi nga ni Pastor Manny, bakit kaya ganito? Sabi niya, kapag hindi dumarating ang ganitong panahon, yung itim na Nazareno ay nandun naman sa Quiapo. Pero wala silang ginagawa. At sabi ng iba, hindi kasi ito yung panahon na hinihintay. Alam niyo, sa panahon, ang Diyos, ang lahat ng kanyang ginawa o oras man o araw ay panahon ng Diyos na pagbibigay ng mga biyaya. Buhat sa silangan o pagsikat ng araw, hanggang paglubog nito, ay nagsabog na ng pagpapala ang Diyos sa kabuuan upang sa ganoon ang lahat ay kanilang makamit ang sinumang maniwala at manampalataya sa Kanya. Amen. Kaya nga, yung iba pa nga, pag sumisikat ang araw, yung likod nila ay naharap sa araw eh. At alam niyo po, mula pa lang sa pagtilaok ng manok, pagbangon mo pa lang ay dapat mong pasalamatan ng Diyos sapagkat umpisa na ang mga oportunidad at biyaya na pinagkakalob niya. Amen. Iyan ang tunay na sumasamba sa Diyos. Kasi kung hindi mo alam yun, binabaliwala mo, walang mangyayari. Kaya nga dito, sa Philippians 3:10, I want to know Christ, to know the power of the resurrection and participation in His suffering, become like Him in this death. So dito si Pablo, hindi ba niya kilala ang ating Panginoon? Pero bakit ang sabi niya, I want to know Christ. Yes, to know the power of His resurrection and participation in sufferings become like Him in His death. So dito pala kung gano'n, si Pablo, pinapakita niya na kinakailangan na mayroon din siyang bahagi na maihambag doon sa kahirapan na ginawa ng Panginoon at yon ay magagawa mo lamang kung mayroon kang pagsunod sa Diyos. Kung wala kang pagsunod sa Diyos ay
ang problema o mga kahirapan o pagsubok na dumidikit sa iyo, iniisip mo na iyon ay mga bagay na hindi mo mapapagtagumpayan o ayaw mo itong makarating sa iyo. Bakit? Kasi nga, ikaw ay hindi nakakakilala sa Diyos. Pero kung ikaw ay nakakakilala sa Diyos, ang lahat ng mga bagay na yan ay baliwala sapagkat ang lahat, alam mo, pinagtagumpayan na ng ating Panginoon. Amen! Kaya kapatid, kailangan na tayo ay magkaroon ng isang pusong deboto na kagaya ni Pablo. 1 John 2:3-4 ang sabi, and we can be sure that we know Him if we obey His commandment. Sabi nga, and we can be sure that we know Him if we obey His commandment. Nakakasiguro ako, sabi niya, kung ako ay susunod sa anumang alituntunin na ninanais ng Diyos o yung will niya ang aking tutupdin. Ang sabi ni Pablo, if someone claims, I know God, but doesn't obey God's commandments, that person is a liar and is not living in the truth. Kung ikaw pala ang nagsasabi na ikaw ay isang Kristiyano at hindi nakikita ang isang asta o pamumuhay bilang Kristiyano, ikaw ay isang taong sinungaling. Kaya ang sabi ng iba, kapareho tala mo rin. Kunyari, awak-awak siya ng Bible, may dala-dala, pero tingnan mo ang ugali niya. Ay, kapareho tala rin. So ito ay totoo. Kasi mismo ang sabi niya, ikaw ay nagiging sinungaling. Sapagkat hindi ka nabubuhay sa katotohanan na kung saan na bilang anak ng Diyos, kinakailangan mamuhay tayo na, at kumilos sa pamumuhay bilang tagasunod ni Kristo. Growing in the knowledge of Christ, sabi nga, kailangan sa buhay natin, mayroon tayong pagpupurisigi to devote yourself to know Christ more. Amen. Paano yon? Paano mangyayari sa yon? Growing the knowledge of Christ through His Word. Sa salita ng Diyos, sa pagbubukas sa araw-araw. And then, sa pakikipag-ugnayan sa banal na Espiritu, tuwing ikaw ay luluhod o tuwing ikaw ay mananalangin, sabihin mo, banal na Espiritu, lead us in our prayer. Panginoon, kailangan po ng papangunaan mo ako sapagkat ako ay hindi marunong manalangin. At ang banal na Espiritu ang siyang mangunguna sa iyo. Sa ganoon, ikaw ay hindi mapaliis sa lahat ng iyong ginagawa. Alam nyo, kapag hindi mo tayo nagbabasa ng salita, the word crucial to avoid being deceived and falling away, yung bagay na kung saan kapag hindi tayo nagbabasa ng salita, tayo ay babagsak sa spiritual. Kahit sabihin mong matagal ka ng Kristiyano. Kaya kailangan na ito ay ating magawa sa ating mga buhay. In 1 John 5:20, ang sabi niya, we know also the Son of God has come and has given us understanding. Yung magdadala siya ng unawa sa ating sarili so that we may know Him who is true. And we are in Him who is true by being in His Son, Jesus Christ, is the true God and eternal life. Kaya dito pa lang, kung ganoon, kung totoong Diyos si Kristo, siya lamang ang Diyos, wala nang maitim na Nazareno sapagkat kailanman hindi umitim si Jesus sa kanyang personal. Amen. Siya ang liwanag. Kaya, bakit mo ngayon sinasamba itong maitim na Nazareno na sinasabi mong, ito si Kristo. Hindi si Kristo yan, kapatid. Kung nakikinig ka man sa online, mamulat ka sa katotohanan sapagkat binulag ka ng sanlibutan. Kailangan na ito ay maintindihan mo. At ang totoong Diyos na nagkatawang tao, tanging si Kristo lamang. At para sa bawat isa na gustong sumunod at maligtas, kailangan maniwala ka, si Kristo lamang ang siyang tanging nagkatawang tao, naging tao o perpektong tao upang angungin niya ang ating mga kasalanan. At pagkatapos nun, siya ay bumalik uli sa kanyang pagka-Diyos nung siya'y umakyat sa langit. Amen. Kailangan po na malinaw sa atin ito na siyang totoong Diyos. Pastor, mayroon siyang tatlong persona. Huwag mo nang masyadong ilagay sa iyong isipan ang tatlong persona. Kung papaano ang Ama, Anak at ang Banal na Espiritu ay kumikilos sa pagka-Diyos, kapatid,
basta't ituon mo ang iyong sarili na si Kristo ay isang tunay na Diyos at iisang Diyos lamang. Amen. Huwag na kayong maguluhan. Ipahubayan nyo na sa salita ng Diyos ang mga lihim na ayaw niyang malaman mo o bawat isa na kung saan. Kapag sinabi ng Panginoon, ang lahat ng yan ay, ang sikretong yan ay sa Diyos nalalahan. Kaya nga, ang ating dapat gawin, kailangan maging deboto tayo sa Kanya at sabihin natin siya ang iisang tunay na Diyos ayon sa Kanyang salita. Hindi po sa ating mga sarili, kundi ayon sa Kanyang salita. It is necessary for us to be aware that the Bible states that Jesus God, that is ultimately very powerful. Tandaan nun ninyo, siya ang ultimately powerful at wala ng ibang makapangyarihan. In 2 Peter 1, 2, 3, hindi utakbuhan nito kundi chapter 1, verse 2, 3. Dito, sabi nga, grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of Jesus our Lord. His divine power was given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Ito, maliwanag ho. Sabi nga, everything we need. Ano man ang mga pangangailangan mo for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Ay ibinibigay at pinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. Nire-rebuild yan at nalalaman natin na siya nga ang Diyos na kailangan natin at hindi na ang mga ibang patron pa o hindi si Mama Mary. Totoong si Mama Mary ay ina ng ating Panginoon nang siya'y nagkatawang tao. Subalit, maging si Mama Mary ay in-honor niya na ang Panginoon, ang kanyang naging anak ang siyang kanyang Panginoon. Mamaya, makikita natin yan. Kaya nga, bawat isa sa atin, kailangan na magkaroon tayo ng isang matibay na kaisipan. Tularan natin ang mga deboto. Kahit na tayo ay magkaluray-luray, kung anuman ang nilanais ng ating Panginoong Yesus sa atin, magbata tayo sapagkat ang dulo nun ay dala niya ang tagumpay para sa iyo at sa bawat isa sa atin. Amen. Huwag po tayong umatras o umanghina na kung saan ang ating sarili ay ibigay na nating buo, i-devote na natin upang sa ganoon, tayo rin naman ay kakitaan ng isang matibay na pananalig kay Kristo. Kaya itong umagang ito, nakita ninyo, bumangon kayo ng mahaga. Ibig sabihin, tayo ay isang deboto ng ating Panginoon at ang ating sinasamba na tinatawag na Diyos ay totoong buhay at walang iba, kundi si Kristo. Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. When we gain better understanding of Christ, we can experience His power for that meets all our needs, yung lahat ng ating mga pangangailangan. Sabi nga, ito ay naging resulta ng mga bagay na kung saan ang lahat ay nagaganap sa pamamagitan ng kanyang biyaya, to the abundance blessing na kung saan at kasabay ho ng grace, yung biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, boost your faith and consume more of God's Word. Tandahan ho natin. Paano yon? Sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Knowing our Lord Jesus Christ. Yung kanyang karakter, yung kanyang pagka-Diyos, bakit siya nagkatawang tao, upang sa ganoon ay maalala mo ang iyong sarili na hindi mo kayang iligtas. Kundi sa pamamagitan niya ngayon, ikaw ay matuwid. Kaya nga, mayroon tayong last week, di huwa, inaral natin yung robe of righteousness and fine linen. Mula nung tayo nakipag-isa kay Kristo, mayroon tayong robe of righteousness. At ngayon, yung robe of righteousness na yun, kailangan magbunga ito ng fine linen na pagdating ng panahon,
na tayo ay kakasamaan o ikakasal ng Diyos. Kung tayo'y mayroon ng saklot ng katwiran at ang ating ngayong pinapangalagaan na hindi dapat madungisan ay yung katwiran ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Upang sa ganoon, yung fine linen na iniintay natin, yung mga bunga natin, yun ay ibabalik ng ating dakilang Diyos na kokoronaan ng bawat isa. Amen! Kaya wag nating dungisan kung ang ating katwiran bilang mayroong robe of righteousness. Yung kahit na maliit na kasalanan o ano pa man yan, basta't ingin mo lagi sa Diyos kapag ito'y kasalanan, wag mo nang pansinin. Alam nyo, kung lahat ng nakapalibot sa atin ay ating tinitingnan, mapupukaw ang iyong mga mata sa isang bagay na hindi ka na pwedeng palampasin ng kaaway. Gagamitin niya yan. Araw-araw mayroong bait ang demonyo sa atin. Kung minsan napakaliit na bagay, yung ginagawa niya upang sa ganoon ay mahila ka at magkaroon ng hump, na yung inahamped na yung patuloy mong pag-journey sa Panginoon ay gumagawa siya ng sagabal. Kubalit, huwag nating tingnan yon. I-focus lang ng ating mga mata sa ating Panginoon sapagkat totoo nga ang ating Panginoong Jesus, siya ang finisher and author of our faith. Amen. Kaya maging deboto ho tayo sa Kanya. In Romans 10:17, so then faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Saan nagmumula ang isang pananampalataya to pursue our faith? Sa pakikinig, pakikinig at pakikinig. May mga nakikinig na mga maling bagay na ito ang kanilang nakukuha. Yung namamagnify nila, yung mali. Kaya nga kung minsan, ito ay nagkakahalu-halo sa kanilang kaisipan at nagiging laban sa kanyang pananampalataya, nagdududa ngayon sa kanyang sarili. Subalit, tandahan mo natin, ang totoong isang Kristiyano ay mapanuri. Kaya, dagdagan mo natin ang ating pagbabasa sa ating salita, sa salita ng Diyos, na bawat isa sa atin, i-check natin. Maging ang mga sinasabi ko ngayon, pag-uwi ninyo, totoo bang sinasabi ni Pastor? At basahin ninyo upang sa ganoon ay maunawaan ninyo. Maging kagaya po tayo ng mga Berean upang sa ganoon tayo lumago sa spiritual. At ang ating pananampalataya hindi matinag. Amen. Kaya nga nagpupurso tayo eh. At yung pinupursigin natin na ang ating pananampalataya lumago ng lumago, maging matatag at maging matibay, at isa kang deboto ni Kristo ngayon kapag nangyari yon. Kaya be careful. Sabi nga, with what you heard. Don't listen to unbelief. Tandahan mo natin. Yung mga unbelief, huwag na natin bigyan pa ng isang pag-aaksaya ng panahon. Kundi ang mga makatotohanan lang, pwede niyong i-review ang ating mga sermons. I-type niyo yung Light Shine TV. And then, makikita niyo pa yung mga magagaling na praise and worshiper dito. At hindi lamang yon. At yung pinaka nauna pa nating inaaral ay makuha na ninyo. Kaysa ano ang nagbababad ka sa Netflix. Ayan. Pumipili ka ng walang magawa, pastor eh. Kasi nausong Netflix eh. Kaya hanap na minsan series pa eh. Alam nyo, ako, minsan mayroon akong sinubaybayan dyan ng series, ang haba. Iko-confess ko sa inyo ito, at hindi ko tinantanan hanggat hindi ko natapos. Halos 1 taon nata. Noon yun. Pero nung nakita ko na nasayang ang aking oras, alam nyo po ba kung ano yon? Kaya alam ko na hindi ko nagagawin. Yung Walking Dead. Napakahaba. Pero alam nyo, sabi ko sa aking sarili, kapag ikaw ay hindi tunay na mananampalataya at hindi mo pinusigi ang iyong pananampalataya, magagaya ka sa Walking Dead. Totoo yun. We are dead in the spirit, pero tayo'y buhay na gumagala-gala dito. Binuhay na ng Diyos ang ating spiritual na buhay. Hindi na tayo patay. Kailangan ang ating dadalhin ngayon, yung liwanag ni Kristo. Amen. You are the light and the salt of this world.
Sapagkat ang ating mismong Panginoon, siya ang liwanag upang tayo ay lumakad at hindi matisod sa kadiliman at tayo ay magkaroon ng isang liwanag na magsisilbi na ito'y kumalat sa ating katabi o sa ating mga neighbors, friends, and loved ones na kung saan sila din naman ay makakasama natin sa buhay na walang hanggan. Ito ang papanatilihin natin. To pursue faith is important to push your prayer request towards God. Kailangan po na ito ay ma-pursue natin. Kapag hindi po natin ginawa yun, anong ibig sabihin ng push? Pray until something happens. So dito, kapag ikaw ay mayroong gustong ilingin sa Diyos, unang-una, i-assess mo ang sarili mo. Sandali, linyado ba ako sa gusto ng Panginoon bago ko ingin sa Kanya ito? Yung kailangan na ikaw ay naka-align. Tingnan nyo ang isang sasakyan kapag hindi naka-align, gaywang-gaywang. Halos hindi makarating. O kaya naman yung bisikleta kapag hindi naka-align yan, anong mangyayari? 8-8. Ayan. Yung, pero kapag yan ay naka-align, napakatulin at napakadiretso na makarating sapagkat yan ay kailangan nating gawin. Push. Paano po yun? In Philippians 4:6, ano ang binanggit dito? Do not be anxious about anything. But in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Huwag kang mabalisa, huwag mong alalahanin ang lahat ng bagay na yan. Instead, anong sabi? Instead, but in every situation, by prayer and petition. Alam nyo, ang isang tao na nananalangin ng bagay na kanyang gustong makuha o ang isang Kristiyano. Usapang Kristiyano kasi yan tayo mga Kristiyano. At kapag mayroon kang gustong makamit sa buhay at iyong ipinapanalangin, basta't hindi ito magbubunga ng isang bagay na sa dulo nun ay umiwalay ka kay Kristo, ipagkakalob ka agad ng Diyos. Kaya kung minsan na hindi may pagkakalob yan sapagkat tinitingnan niya kung papaano ang iyong magiging buhay kapag yan ay nakamit mo. Dati kang wala, pagkatapos ay pinayaman ka at baka naman sa iyong pagyaman ay puro yaman na lang ang asikasuhin mo at makakalimutan mo na ang nagkaloob niyan at nagbigay ang ating Panginoon. Kaya, mayroon nung mga bagay na kung saan na kinakailangan na tayo ay magpursigi dito sa pananalangin at huwag nating intuan. Huwag ko kayong uminto kung itong iniisip nyong bagay na to na inihingi ninyo ay ikabubuti ninyo o ang isang relasyon ninyo kay Kristo ay maging malalim pa at kagamit-gamit kayo. Sapagkat kailangan na magkaroon naman tayo ng mga bagay na magamit upang tayo maging kagamit-gamit sa ating Panginoon. Amen. Kasi paano ka magiging pagpapala kung wala kang maibigay na ipala sa tao? Amen po ba? Kaya kinakailangan alamin ho natin kung ano at papaano ang ating mga inihingi sa panalangin upang sa ganoon ito ay makamit natin sa lalong madaling panahon. Subalit, mayroon din naman na pumipigil. Nakikita ho natin, may mga pumipigil. Instead, worrying, pray, and tell God about your needs. Yung sasabihin mo, Panginoon, ito kasi ang kailangan ko. Ito ay para sa ganito. Alam ng Diyos yan ang iniisip mo eh. O alam din niya kapag lumiis ang isip mo, kapatid. Hindi ko kasalanan ng maging makulit sa pananalangin. Kung ang paghingi sa Kanya ay kabubuti ng ating pananampalataya. Dito, let us learn about the parables of persistent widow. Dito. Mayroon nung isang widow dito in the book of Luke 18 verse 1-8 ang sabi, one day Jesus told to the disciples a story to show that they should always pray and never give up.
So dito sabi niya, basta't patuloy kayong manalangin at huwag kayong ihinto. There was a judge in a certain city, he said, who neither feared God nor cared about people. A widow of the city came to him repeatedly saying, "Give me justice in this dispute with mercy with my enemy." The judge ignored, "For I am a wild," but finally he said to himself, "I don't fear God or care about people, but this woman is driving me crazy. I'm going to see that she get justice." So, ang sabi niya, ako natang mamurit kayong babae ngayon, sabi na ng judge. At ako tutok na ngan. So dito, makikita ho natin. Ang sabi nga, because she is wearing me out with her constant requests, then the Lord said, learn a lesson from the unjust judge, even render the just decision in the end. So don't you think, sabi nga rito, don't you think God will surely give justice to His chosen people who cry out to Him day and night? Sino ang mga umiiyak na day and night na to? Yung mga taong matuwid, yung mga anak niya na umiingi sa Kanya na kung saan araw-gabi ay kanilang pinapanalangin. Amen. Tayo yon. Kung minsan nakakalimutan natin na humihinto tayo, nawawalan ho tayo ng lakas o ng loob o kaya naman yung isang pananampalataya. Kaya ang usapan natin ay faith. Yung binibitawan natin ang ating pananampalataya. Kaya ang nangyayari, yung dalawang akbang na lang pala sa pag-uukay mo ay isang bultong ginto at uminto ka. Kaya yung nag-ukay, dalawang akbang lang na sa kanya. Kasi, bakit? Hindi ka nagpursigi. Kailangan mag-pursue tayo sa ating pananampalataya. Amen? Hindi tayo hihinto sapagkat kung ang sabi nga ng ating anong sinabi ng ating Panginoong dito? Hindi naman niya sinabing ako'y isang masama. Hindi. Kundi sabi niya, kung ang isang judge na masamang ito ay nakulitan at ibinigay ang iningi ng justice ng babae, ako pa kaya na mabuting Diyos na alam ko ang inyong pangangailangan kapag kayo ay nagpurisigi, kapag kayo ay hindi huminto sa kapapanalangin, hindi ko ipagkakaloob. Ito ang sinabi ng ating Panginoon. Learn, sabi niya. Kailangan meron tayong lesson na nakuha dito. Sapagkat pinapaintindi ng ating Panginoon na kung saan mayroong lesson na tinuturo dito, bawat isa sa atin, tinitingnan ng Panginoon kung hanggang saan ang iyong pagtitiis, kung hanggang saan ang iyong marubdo na pananampalataya na ipagkakalob ng Panginoon. Nakita ho ninyo at nabasa ninyo sa aklat ng Genesis na kung saan si Abraham. Ilang taon ang ating amang Abraham nung siya ay nananalangin? 25 years. Kapatid, ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, ilang taon ka nang nananalangin? Mayroon ka na bang isang taon na nananalangin kaya ang iyong hinihingi na tahanan, na bahay na iniisip mo dahil ikaw ay nangungupaan ay binitawan mo ang panalangin mo na request na magkaroon ng bahay? O kaya naman ay naghahangad ka ng masakyan ng inyong pamilya upang sa ganoon kayo sabay-sabay na manambaan at binitawan mo rin dahil matagal ay hindi pa naibibigay ng Panginoon? Kung ang mga bagay na yan ay para sa Diyos, magpursigi ka at ipagkakalob ng Panginoon yan. Meron lang tayong dapat gawin sa ating sarili. Kailangan na ang lahat ng ninanais ng Panginoon ay ating masunod upang sa ganoon, ito'y madaling mapa sa atin. Alam niyo ho, mayroon ding umaarang dyan. In the book of Daniel, sabi nga dito, we never stop praying because God is hard to get. Oh, sabi nga, we never give up praying to overcome the devil who prevent us from obtaining the answers to our prayer. Kaya tayo hindi uminto sapagkat nakikipagbuno tayo sa demonyo na inaagawan tayo ng mga blessings. Ayaw kasi niyan eh. Ayaw kanyang maging
successful upang sa ganoon na hindi umusad ang kaariyan ng Diyos para sa iyo at hindi ka magamit ng gusto ng Panginoon. Gusto nga ng demonyo puro ka ng problema upang sa ganoon harapin mo lahat ng problema. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Huwag mong alalahanin yan. Kundi, tingnan nyo ang mga ibon na hindi nagtatrabaho, ang sabi ng Panginoon. Hindi nagtatanim pero sila ay kumakain. At tingnan mo sila, nakakalipad sila na hindi bumabagsak sapagkat ang may kalinga at nagkakaloob ng kanilang kabuhayan ang ating dakilang Diyos. What more? Na tayo'y nilikha niya ayon sa kanyang wangis, wangis ng kalwalatian ng ating Panginoon. At tayo ang tinubos, hindi ang mga ibon, hindi ang mga ayop, kundi ang mukhang tao na katulad ng tao na si Kristo na nagkatawang tao na ngayon ang nais niyang makasama sa langit. Nakakaigit po tayo. Kung minsan nakakalimutan natin yun. Kaya ang ating masiding panalangin ay umiinto tayo. Kumisan pa nga, mayroon tayong kaisipan, bakit siya hindi man Kristiyano pinagpapala? Pero ako, ilang taon na akong Kristiyano, hindi pa rin pinagpapala. Siguro, magkabi na ako kaya, anong minsan eh. Alam niyo, hindi ko ganon. Kinakailangan na, ang sabi nga ni Pablo, kailangan na makilala mong lubusan ng Panginoon, maging sa kanyang kamatayan na makaambag ka naman. Ibig sabihin nun, yung pagtitiis. Magpurso ka sa pananalig mo sa Kanya. Dito, babasahin nun natin kung bakit kumisan ay hindi nakakarating ang ating hinihingi sa pamamagitan ng panalangin. Meron nun dito, sabi nga sa Daniel 10, verse 12-13. Ang sabi nga dito, si Daniel ay nanalangin na maligtas ang Israel dito. Sabi nga, then he said, don't be afraid, Daniel. Since the first day you began to pray for understanding and to humble yourself before your God, your request has been heard in heaven. So, alam nyo, nung tayo ay nagpakumbaba, nakipag-isa sa ating Panginoon at nanalangin na, dininig na ng Diyos in the first day ang lahat ng ating dalangin. Dininig na ng Diyos, pero bakit hanggang ngayon ay hindi pa nangyayari? Bakit hindi pa natin nakakamit? Kasi nga dito, kung papaano si Daniel, ang sabi ng anghel ay bumaba. Sabi niya, I have come, sabi nga dito, I have come in answer to your prayer, but 21 days the spirit of prince of the kingdom of Persia blocked my way. So ito palang mga maitim na demonyong ito ang silang umaarang. At ano ang ginawa nila? Binlock nila. Ibig sabihin yung nakikipaglaban ng angel messenger na ibinigay ng Panginoon. Kapag ikaw ay nananalangin, ang lahat ng mga pagpapala na tinabi ng Panginoon na puwersa ay dala-dala ng anghel at yan ay ang ibibigay niya sa iyo. Halimbawa, humihingi ka ng kotse. Ayan, kotse. Usapang kotse. Kapag humingi ka ng kotse, huwag kang lumapit kay pita. Kasi kapag kinain mo ang pita, ang kotse anong mangyayari? Kalahati. Baga, kalahati. Ibig sabihin, pag humingi ka ng kotse, talagang ilagay mo sa iyong isipan na kung paano na ibigay ng Panginoon yon, masiding niyang ibibigay, masiding panalangin ng kailangan mo na makipag-battle ka. Kung paano nakikipag-agawan ang kaaway dito na si Satanas na mayroon siyang pinadala. At anong ginagawa niya rito? Inold niya yung angel na magdadala ng answered prayer kay Daniel. 21 days. Isipin mo, inold niya 21 days. Kung huminto si Daniel ng nag-fasting o nanalangin within 40 days, anong mangyayari? Kung 21 days huminto si Daniel, wala, hindi makakarating yung angel na yon. At dito, kung binasa ninyo yon, ang sabi nga, siya ay tinulungan, may tumulong sa kanya. Dito, dahil nananalangin si Daniel, anong sabi? Then Michael, one of the archangels, came to help me. Yung isang, sabi niya, yung isang fighter na angels ay tumulong sa akin, ang sabi niya. So, tinulungan niya. Came to help me and I left him
there will be spirit prince of kingdom of Persia. Ang kingdom of Persia, uri ito ang demonyo na kung saan mayroon siyang inuutusan. Tandahan mo natin, in Ephesians 6:10, tayo'y nakikipaglaban sa espiritu at hindi laman at dugo ang kaaway natin. Ibig sabihin, kung ano ang mga inuutusan ng demonyo, yon ang ating mga kaaway. Kaya yan ay walang laman yan. Ephesians 6, babasahin natin, sabi nga, finally, sabi, be strong, the Lord, sabi niya, be strong in the Lord and in His mighty power. So, 11, 12, hanggang babasahin natin. Sa ganoon, maintindihan mo natin kung ano ang tinutukoy ko rito. Tayo ho ay put on the full armor of God so that you can take your stance against to the devil. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers and against the authorities, against the power in the dark world and against in the spiritual forces of evil in the heavenly realms. So, ngayon, ihinto ka bang manalangin upang sa ganoon ay hindi makalusot sa mga yan ang biyaya mo? Kapatid, pray, pray, pray. Kailangan hanggat hindi natin makamit, huwag tayong uminto. Amen? Sapagkat dito, sabi, balik ko tayo kay, I left him, there will be spirit prince of the kingdom of Persia. Anong nangyari? Yung araw pa lang na dumalangin si Daniel, dininig na ng Panginoon. Kaya lang, hindi nakarating ang answered prayer dahil siya ay inuli o inabala ng mga espiritu ng demonyo na hindi makarating kagad kay Daniel upang sa ganoon ay maalantala yung pagbabanta ng kaligtasan na dadalhin niya at sasabihin sa kanyang kasamang nasasakupan. Sa ganoon, hindi magtatagumpay si Daniel. Subalit, nag-utos ng anghel ang ating Diyos, sabi niya, yung fighter angel na ang sabi niya, tulungan mo ang mensaherong anghel sapagkat siya ikinulong at siya ngayon ay nakikipagbaka sa kanila. Kaya ang nangyari, ito ay ibinigay. Kaya kapatid, baka yung iniiling mo, kung 30 days na at 29 days na lang ang natitira, mayroon pang isang araw, uminto ka sa panalangin. Alam mo, huwag kang uminto sapagkat ang Diyos ay magsusugo ng anghel upang makarating sa iyo ang pagpapalang yon. Amen! So huwag mo tayong panginahan ng loob. Amen! Kailangan sabi nga, push your prayer request towards God. Kaya yun ang isang pananampalataya na idugsong natin upang sa ganoon magkaroon tayo ng bagay na matiwasay. Kasi kapag hindi ka na nalalangin, gulong-gulo ang isip mo. Don't let anyone, including the devil, stop from getting your breakthrough. Tandaan nyo. Wag hunin yung ayahan na siya ay magwagi. Matthew 9:27-29. As Jesus went went on further, two blind men followed in calling out, "Have mercy on us, son of David." When he had gone indoors, the blind men came to him and he asked him, "Do you believe that I am able to do this?" "Yes, Lord," they replied. Then he touched their eyes and said, "According to your faith, let it be done to you." Ang sabi. Nakita ho ninyo dito sa dalawang bulag na kung saan abang nagtuturo ang ating Panginoon at kapag siya ay pumapasok sa room na mga tinuturuan, mayroon siyang nadaanan na dalawang bulag. Yung dalawang bulag na to, anong sabi? Sigaw ng sigaw. "Oh, son of David, have mercy on us," sabi nga nila. Ito ay, ang dalawang bulag na to ay mayroon silang pananampalataya. Mayroon silang paniniwala. Hindi nagduda. At anong nangyari? Sunod ng sunod sa ating Panginoon. Maaring sila ay, kagabi mayroon dalawang bulag dito. Nauna yung isa, pagkatapos nakaganon sa shoulder ng isa. Siguro maaring yan ay sumusunod. Pero nung nakapasok ang ating Panginoon, sabi nga nila, as when Jesus from there,
The two blind men followed him, calling out, "Have mercy on us, son of David." When he had gone indoors, yan, the blind men came to him. Nung siya'y nakapasok na, pumasok din sila. Pero ano sabi? And he asked them, "Do you believe that I am able to do this?" Baka sinasabi mo kung minsan, kapatid, "Agyo na kayang dinan na negosyo ng Diyos. Ang buri kong negosyo, makanyan, bakit na makasahop ko karendakal." O kaya naman, gusto kong magkaroon ng negosyo upang sa ganoon ay talagang atat na ang aking puso, ang aking sarili na tumulong sa church. Para sa ganun, makatulong ako. Ayan. Pero, kaya-kaya ng Panginoon ito. Parang, kung paano ang kwento, anong sabi? Anong sabi ng, do you believe, sabi ng ating Panginoon? Dito, do you believe that I am able to do this? Anong sabi ng dalawang bulag? Dahil meron silang pananampalataya. Yes, Lord. Kagad sila, hindi na sinabing, ewan ko, basta kami naririnig lang namin, nagpapagaling ka. Hindi ko alam kung kaya mo kami pagalingin. Pero anong sabi na? Yes, Lord. Hindi mo nagduda. Kaya hindi ka pwedeng mabigyan ng pagpapala kung ikaw ay isang tao na ang kaisipan mo ay pabaling-baling o isang bagay na kaisipan na kung saan na kayang tangayin ng parang isang tinatangay ng malakas na hangin na kuminsan ay nag-give up ka o iniiba mo kagad. Kapatid, hindi ho makakamit yon. Subalit dito, ang sabi nga ng dalawang bulag, "Yes, Lord," sabi niya. They replied. Then, anong ginawa ng ating Panginoon? Then he touched their eyes and said, Anong sinabi? According to my will, according to my faith, ang sabi ng Panginoon. Anong sinasabi rito sa ating binasa? Sabi niya, "Do you believe and I am able to do this?" "Yes, Lord." They replied. Then he touched their eyes and said, "According to your faith." Sino ang may faith dito? Yung dalawang bulag. Amen. Kaya kung may faith ka, ikaw mismo hindi yung biyananya mo din Diyos. Basta ako, parang ikaw si Juan Tamad, nananalain ka nakanganga. Paninayan mo yung biyabas. Hindi mo ganon. Walang pinagkaiba nun. Kundi, according to your faith, let it be done to you. Amen. Sapagkat ang lahat ng bagay, nothing is impossible to our God. Everything is possible. Amen. Our God is able to bless you. Amen. Lahat to kayang ibigay ng Panginoon. Kaya kapatid, wag na wag kang uminto sa kakapanalangin. Amen. Parang yung iba gusto pang uminto eh. Amen. Amen. Hindi mo ganun kahina. Amen. Yun. Yan ang gusto ng ating Panginoon, yung marinig na ganun. Hindi mo yung doon pa lang sa amin, talo na tayo sa mga anghel, tuwang-tuwa yung mga anghel na nag-o-hold ng ating blessing eh. Sabi, amen. Ayun, kay nada. Lawin niya kay nada. Yapi ratang angel tamo, potang manalangin tamo. Katamad ng manalangin nini yan. Karakal na, ang daming binibigay na blessing ang Panginoon, ba't hindi na nanalangin? Ayun, ay nananalangin na. Alam niyo kung minsan siguro naiinggit yung mga ibang anghel sa mga pinagpapala ng Diyos ng mga Kristiyano, yung, saan ka pumunta? Magdadala na naman ako ng blessing. Tapos pagparing, saan ka na pumunta? Magdadala. Ikaw. Ay makatunga nga yan, Alam nyo, ito ay totoo. Bakit sinasabi natin totoo? Anong sinasabi ng kasulatan? Matthew 16:18, anuman ang pakawalan dito sa lupa ay makakawalan sa langit, at anumang talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang kalagan dito ay kakalagan. Therefore, magkalag ka ng mga biyaya upang ang mga anghel doon ay magkakalag sila ng pagpapala. Ito ang kailangan natin. Bakit hindi natin alamin kung ano ang nais ng Panginoon? Kaya sabi niya, according to your faith. Kapatid, time na. 2024 na. Hindi ka na yung doon sa 1986 pa na nasa EDSA. 2024 na ngayon, amen. Kaya baguhin natin ang ating estilo doon sa ating pananampalataya.
Those who blind men were persistent in their pursuit of Jesus to grant them their request. True faith never stop pursuing Jesus. Tandaan mo ninyo. Amen. Kaya, and lastly, pursue faith, it is important to always trust God's words to come pass. Tandaan mo natin, lahat ng salita ng Diyos matutupad. Lilipas ang lahat ng nakapalibot o nakikita natin. Subalit ang salita ng Diyos ay mangyayari. Amen! Kaya, pang-awakan ho natin yan. Dito, to pursue faith, it's important always trust God's words to compass. Luke 1:37 and 38. No one promise from God is empty of power. Yan. For nothing is impossible with God. Then Mary responded, say, this amazing, I will be a mother for the Lord as His servant. Anong sabi ni Mary? Ito sinasabi ko sa inyo kanina. Anong sabi niya rito? I will be a mother for the Lord. Hindi, yung ina si Mary sa ating Panginoon pagkakatawang tao. Pero hindi mo, wag mong sambain si Mary. Dito mismong si Mary, anong sabi niya? Siya mismo nagsabi, I will be a mother. Ako ang magiging ina ng aking Panginoon for the Lord. For the Lord as His servant, I accept whatever He has for me. May everything you have told me to come to pass. And the angels left her. So anong sinabi niya? Sige o, mangyayari ang gusto ninyo. Kaya kapag tayo ay mayroong isang pagtitiwala sa salita ng Diyos, kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos. Anong sinabi niya sa aklat ng Isaiah 53 verse 5? Kung ikaw ay may karamdaman, angkinin mo yun. Sa pamamagitan ng latay at sugat ni Kristo, ako'y magaling na. Bumangon ako sa aking karamdaman at babangon ako. Alam nyo, ang aking asawa, yung alas 2 ng madaling araw ng Friday yon. At sabi niya sa akin, Jo, malilyo ko, mga paliko, sabi niya. Sabi ko, tapos paggising niyang gano'n sa akin, sabi ng demonyo, may atake ang asawa mo. Kasi, kay na kanyang taklaya, may kapalya, yapin na, matene ka niya na. Alam niyo, pagbangon ko gano'n, demonyo, sabi ko, makona ka kene, sabi ko. At kumuha ako ng tubig, pinainom ko. Pagkatapos kong pinainom, sabi ko sa kanya, sige, mag-pray ako. Nag-pray ako. Habang ako'y nagpipray sa mesa, lumabas ako doon sa aming isang room. And then, naubusan ako ng panalangin kasi ini-inject niya yung takot eh. Tongues. Hindi ako tumigil sa prayer in tongues. Pagkatapos, pumasok ako, tiningnan ko ang asawa ko ay natutulog na. And then 7 o'clock in the morning, sabi ko sa kanya, bumangon ka na, magaling ka na. Kaninang madaling araw, pinalayas ko ang lintik na demonyong ito na umaaligid at nagdadala ng salot sa atin. Bumangon ang misis ko, kumain at naligo. Ayun, wala. Dati-rate, yung vertigo na sinasabi niya, 1 linggo. Pero nung sinabi ko yon, at alam niyo, hindi ako natulog ng 2 o'clock. At nagbasa pa ako ng salita ng Diyos. And then, nag-thanks. Ayun. Parang nagkunwari lang. Iyan ang sinasabi ng Panginoon. Huwag kang patinag sa anumang lofty opinion ng kaaway na sinasabi. Ang lahat ng yan ay kasinungalingan sapagkat ang lahat ng yan ay tinapos na ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Tandahan mo natin. Mas makapangyarihan ang kapangyarihan ibinigay sa atin ng ating Panginoon. 1 John 4:4 na kung saan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang sumasa atin. Amen. Kaysa kapangyarihan ng mundong ito. Kapatid, i-exercise natin yan. Kailangan sabihin natin na matutupad ang lahat ng salita ng Diyos sapagkat bagay na hindi kukupas kailanman. Sabi nga ni Mary, anong sabi ni Mary? May everything you have told me to come pass, and the angels left her. We are familiar with the story of Messiah kay Mary. Last December, pinag-aralan natin. Being submissive was Mary, way is putting her confidence. Kahit na siya ay dalaga, virgin, hindi siya nagsabi in God's word. Sabi niya, matutupad ang salita mo, Panginoon. Kung akong magiging ina ng Panginoon, o Diyos. Sabi niya, every word of the Lord came to pass. Tandaan natin. Joshua 21:45, anong sabi?
No one of all the Lord's goods promised to Israel paid, everyone was fulfilled. No one. Ni isa na hindi natupad na pangako ng Diyos sa Israel. Ni isa na hindi matutupad sa pangako niya sa iyo kung ikaw ay mananatili kay Kristo at hindi mo ibibitawan ang iyong pananampalataya. Amen. Kinakailangan na naka-abind tayo kay Kristo upang tayo ay magbunga at tayo ay magkaroon po ng pagpapala sa buhay. Huwag na wag tayong lalayo at huwag na tayong bibitaw pa sa ating Panginoon. Let us learn from the unwavering faith of Abraham and Sarah. Yung sinasabi ko kanina. In Hebrews 11:11, ang sabi, it was by faith that even Sarah was able to have a child, though she was barren and was too old. Sabi niya, yung katandaan niya was too old. She believed that God would keep His promise. Luluray-luray niya. Kung mababasa niyo itong kay Abraham, ang gustong-gusto ko rito, sabi niya, Abraham, he faced the fact. Hinarap niya ang katotohanan na siya ay matanda na. Hinarap niya ang katotohanan na siya ay isang gurang. Subalit ang sabi niya, igit kong pinapaniwalaan ng Diyos ko sapagkat siya ay totoo at lahat ng kanyang sinabi mangyayari. Amen! Ganun nga, dapat ganun ang ating mga karakter o pag-uugali. Nung COVID nga, ang sabi nila, Pastor, huwag ka lalabas. Talagang binabawalan kami, pati mga pulis. Pero ang sabi ko, eko pumahan ng alaking COVID-wari, Pastor. Manwala ko po. Medyo may babala kay. Tampalida, may baba. Manwala ko po. Pero mas panwalang kay in Diyos ko. Agyuning lako in COVID ka na ako. Amen! Kasi Abraham, sinabi na, he faced the fact. Matuwa na ako, pero balo ko. Yung sinabi na ng ginumalyarya ka na ako. Amen! So, ganun yun. Hindi yung bagay na kung sana pag pinaniniwalaan mo nga, pero mas igit mong paniwalaan ng Diyos mo na may magagawa ang Diyos. Amen! Hindi ko sinasabing hindi totoo yung COVID nung panahon. Sinabi ko sa akin, totoo. Pero, alam ko, mas naniniwala ako na kayang alisin ng Diyos ang COVID sa akin. Walang nangyari, lumalabas mo kami. Ito ay isang bagay na pagpapakita at subok na natin ang ating Panginoon. Kapag nasubukan mo ang Panginoon, kapatid, hindi ka natataranta sa panahon na mayroong kang problema at alam mo, mayroong Diyos na sasaklolo sa iyo. Ang sabi ng aklat ng Isaiah, pumuti man ang iyong buhok, tungkulin ng Diyos na ikaw ay ligtas, tungkulin niya na ikaw ay kanyang i-rescue at biyayaan pa ng pagpapala, ang sabi ng Panginoon. Tungkulin, isipin mo gumawa ng tungkulin ng Diyos. Pagkatapos, babaliwalain mo ang mga bagay na yon. Kaya kapatid, Romans 4:18-21, even when was a reason for hope, Abraham kept hoping, believing that the world become the father of many nations. For God has said to him, that's how descendant you will have. And Abraham's faith did not weaken. Hindi nang ina, ang sabi niya. Even though at about 100 years of age, he figured his body was good as dead. Patay na, sabi niya, as dead. And so was our wound. Abraham never wavered in believing God's promise. In fact, his faith grew stronger and is brought glory to God. In this is brought glory to God. He was fully convinced that God is able to do whatever He promised. Andahan mo ninyo, ano man ang pangako ng Diyos sa iyo, kapatid, pang-awakan mo. Amen. Kapag gano'n ang ating pag-uugali at meron lang tayong katiting na ugaling kagaya ni Abraham, tiyak mangyayari yan. Even in your situation seems impossible, like Abraham, he fully convinced that with God, nothing is impossible. Handahan po ninyo, nothing is impossible. In pursuit of God, pursue faith, devote yourself to know Christ more. Push your prayer requests towards God
and always trust God's word to come to pass. Kapatid, di ko alam kung anong inaharap mo. Pero ang lahat ng punto na ating binasa is sa buhay mo. Lastly, Hebrew 11:6. And without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him and must believe that He exists, that He rewards those who earnestly seek Him. Sino ang kanyang nire-reward? Those who earnestly seek Him. Therefore, pursue faith sa ating mga buhay. When pursue to grow in your faith in God, nothing will be impossible. Walang imposible at lahat ay mangyayari. Sapagkat Diyos na buhay at Diyos na totoo, the one and only God na tutugon sa iyo, kapatid, wala nang ibang Diyos. Mulat mula po ang ating Panginoon, tayo ang kanyang tinitingnan. Nakaguhit tayo sa palad ng Diyos, bawat isa sa atin. Kaya hindi ka pababayaan, kapatid. Kung pinanghihinaan ka ng loob sa umagang ito, palakasin mo muli ang iyong pananampalataya. Basta't ang lahat ng yan ay sumunod ka lang sa ninanais ng Diyos. Gaano ba kabigat ang iyong problema na iniisip mo na hindi na ito malulutas? Nothing is impossible to our God. Posible ang lahat. Tingin mo sa Diyos. Huwag mong bigyan ng bigat ang iyong sarili. Nabibigatan ka na ba ng luba? Ibigay mo ang kabigatan yan sa ating Panginoon. Pursue your faith. Nag-iintay lang ang ating Panginoon. Imagine Abraham, 25 years siyang nanalangin at doon ibinigay ng Panginoon. Ngayon, kung ikaw ay nananalangin o anumang bagay na inihingi mo, inisip mo na hindi mabibigay ng Diyos yan. Ayon sa iyong pananampalataya. Amen.